Hello po sa inyo at welcome ulit dito sa Ask Doc Dex. Ngayon po ay sasagutin natin ang isang tanong mula ito kay Ma'am Corazon Alba mula po sa Facebook. Ang tanong niya ganito po, ano po ba daw yung best way para malaman kung may sakit na tayo sa atay? Ito, halika kayo, sagutin po natin yan. Okay, pag-usapan po natin ang tungkol sa ating mga atay. Ang sabi nga po natin, mayroong mga sintomas na dapat nating binabantayan kasi po pwede mga red flag. Pwede po, una dyan, paninilaw ng mata at ng balat sa pagkakaroon po ng sakit sa atay. Pero best pa rin po na ma-screen natin yan sa pamamagitan ng mga biochemical at imaging results. Mayroon po tayong mga ginagawang liver function tests gamit lamang po ang inyong dugo. Usually, kasama na rin naman ito ng inyong clinical chemistry. Kukuha ng kaunting dugo at itetest dito ang inyong SGPT at SGOT. Kapag medyo tumataas yan, maaaring nagkakaroon po ng problema sa inyong atay. Baka po umaaray yan dahil sa inyong mga kinakain o mga iniinom. Isa pa, maganda rin pong matingnan natin kung kamusta ang itsura ng inyong mga atay sa pamamagitan ng mga imaging studies tulad na lamang ng simpleng ultrasound. Dito po ay makikita natin kung mayroon namumuong fatty liver para po maagapan natin yan o di naman kaya kung nagiging cirrhotic ang inyong liver. Tandaan po, kung makakatch natin early ang fatty liver, maaari pa itong maging reversible, pero kung magiging cirrhotic na po yan or yung cirrhosis, medyo mahihirapan po tayo dahil yan po ang point of no return. Ang tanging gamot na lamang dito sa liver cirrhosis ay liver transplant. Mag-backtrack lang po tayo ng kaunti. Nasabi natin kanina na patingnan natin ng inyong mga dugo kung sa tingin natin ay mayroong sakit sa liver. Bukod sa clinical chemistry, kung mataas din po ang chance na mayroong sakit sa liver or infection sa liver, mainam din po na magpagawa tayo ng hepatitis profile, direct and indirect and total bilirubin. Kung mukhang namamanas naman po, maaari din tayo magpagawa ng total protein, albumin and globulin at iba pang mga tests na usually ay i-request naman sa inyo ng inyong mga doktor para matingnan po natin maigi kung ano ang mga maaaring maging problema. Paalaala lamang po, treating the root cause of the problem ang magiging dapat nating ginagawa, hindi lamang po basta symptom relief. Hindi po pwede yung tatanggalin lamang po natin yung mga nakikita nating sintomas o mga signs, pero hindi natin i-address ang pinaka-pinagmulan ng inyong problema. Mainam din po na makapagkonsulta sa isang dietitian upang mabigyan kayo ng tamang gabay sa inyong mga kinakain. This way, mas magiging holistic po ang inyong paggaling at makatutulong po ang inyong active role sa inyong healthcare. O siya paano? Mahaba-haba na po ito. Sana po ay may natutunan kayo. Kung may katanungan, huwag mag-atubiling magtanong labang. O pwede pong gamitin ang hashtag na #AskDocDex para po mas madali naming makita ang inyong mga katanungan. See you in the next episode. Ingat!